Isang pangalan. Iyon lang ang nagpatigil sa mundo ni Brianna Salvador. Ang ating bagong CEO, Mr. Alonso na Navarro. Sa gitna ng masigabong palakpakan sa loob ng malaking function hall ng kumpanya, nanatiling nakatayo si Brianna, parang isang estatwa na gawa sa yelo. Nanlamig ang buong katawan niya. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, kasabay ng pamilyar na kaba na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi maaari. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ang lalaking nagbigay kulay, isang madilim at mapait na kulay, sa kanyang kabataan ay nakatayo ngayon sa entablado. Mas matangkad, mas malapad ang balikat, at suot ang isang mamahaling suit na bumagay sa arogante niyang aura. Pero ang nangisi sa labi nito habang tinitingnan ang mga empleyado, iyon pa rin. Ang mapanuksong nangisi na nagsasabing hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Biglang bumalik sa alaala ni Brianna ang isang hapon sa kanilang kindergarten. Suot niya ang paborito niyang puting bestida, tuwang-tuwa dahil sa star na iginawad ng kanilang guro. Pero paglabas niya ng silid-aralan, hinarang siya ng batang si Alonso. Walang sabi-sabing itinulak nito ang kamay niyang may hawak na chocolate drink at tumapon ang lahat ng iyon sa kanyang damit. "Bagay sa'yo," sabi ng batang Alonso habang tumatawa. "Para kang basahan." Naramdaman ni Brianna ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha bago pa may makapansin. Hindi ngayon, hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng lalaking ito. Pagkatapos ng maikling talumpati na puno ng mga pangakong pagbabago, nagsimula ng maglakad si Alonso pababa ng entablado. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling nawala ang nangisi nito, napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa ni Brianna. Ganoon kabilis, ibinalik nito ang maskara ng pagiging arogante at nagpatuloy sa paglakad. Buong araw, sinubukan ni Brianna na iwasan ito. Nagkulong siya sa kanyang cubicle. Ibinuhos ang lahat ng atensyon sa panibagong interior design proposal na ilang linggo na niyang pinaghirapan. Ito ang magiging pinakamalaki niyang proyekto. Kailangan niya itong maipasa. Ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Bago matapos ang araw, isang email ang dumating. To all department heads, urgent meeting with the CEO. Conference Room A. Now. Nanginginig ang mga kamay ni Brianna habang bitbit ang kanyang portfolio. Pagpasok niya sa malamig na silid, naroon na si Alonso, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, tila isang hari sa kanyang trono. "Miss Salvador," bati nito, ang boses ay malalim at walang emosyon. "Ipinatawag kita para personal na makita ang proposal mo para sa Vestido Project." Huminga ng malalim si Brianna at sinubukang maging profesional. Inilatag niya ang kanyang mga plano. Ipinaliwanag ang bawat detalye ng may kumpiyansa. Ito ang kanyang talento. Dito siya magaling. Walang sino man ang makakabali sa kanya dito. Hindi umimik si Alonso. Tiningnan lang nito ang mga papel. Ang mga mata ay malamig. Ang mukha ay blanko. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan na halos bumingi kay Brianna, isinara nito ang folder. Dahan-dahan itong itinulak pabalik sa kanya. "Ulitin mo lahat ito." Napatitig si Brianna sa kanya, hindi makapaniwala. "Sir, may problema po ba sa konsepto?" Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakikita niya ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. "Walang problema sa konsepto," sagot nito. Bahagyang ngumisi. "Hindi ko lang gusto." Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Ang lahat ng kanyang pagsisikap, binaliwala na lang na parang wala. Bumalik ang pakiramdam ng pagiging iisang batang walang laban. Tumayo siya.
Pinilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Okay, sir. Gagawin ko po ulit. Walang salitang binitbit niya ang kanyang folder at mabilis na lumabas ng silid. Hindi niya hahayaang makita nito ang epekto sa kanya. Hindi niya bibigyan ang demonyong yon ng ganoong kasiyahan. Pagbalik niya sa kanyang desk, bagsak ang kanyang mga balikat. Gusto na lang niyang umuwi at umiyak. Nang buksan niya ang kanyang computer para mag-log out, isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing sa HR department. Ang subject, Announcement, Mandatory Team Building Weekend. Napapikit si Brianna. Ayaw na niyang basahin, pero kailangan. Binuksan niya ang email at ang mga salita ay tila sumasayaw sa paningin niya. Bawat isa ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Bilang pagsalubong sa ating bagong CEO, ang lahat ng empleyado ay inaatasang dumalo sa isang mandatory team building na gaganapin ngayong darating na Sabado at Linggo. Nagpatuloy sa pagbasa si Brianna at ang huling mga salita sa anunsyo ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Venue, Navarro Private Resort. Napahawak siya sa kanyang mesa, wala siyang takas. Makukulong siya sa isang isla sa loob ng 2 araw kasama ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan at ngayon ay nagbabantang sirain din ang kanyang kasalukuyan. Mula sa loob ng kanyang salaming opisina, sa pinakatuktok ng gusali, tanaw ni Alonso Navarro ang lahat. Ang malawak na syudad, ang mga naglalakihang gusali, at ang maliliit na empleyadong abala sa kani-kanilang mga cubicle sa ibaba. Ngunit iisa lang ang tinitingnan niya, si Brianna Salvador. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang bahagyang pagkakunot ng noo nito habang nakatitig sa computer screen. Ang paraan ng pag-ipit nito ng ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga kapag seryoso itong nag-iisip. Ang pagod sa mga balikat nito na pilit niyang hindi pinapansin. Masyado ba akong naging marahas kanina? Tanong niya sa sarili. Oo, alam niyang oo ang sagot. Nakita niya ang pagkadismaya sa mga mata nito nang i-reject niya ang proposal na pinaghirapan nito. Isang bahagi niya ang gustong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Ngunit mas malakas ang bahaging nagsasabing, ito lang ang paraan. Ito lang ang paraan para mapansin siya nito. Noong mga bata pa sila, sinubukan niya ang lahat. Binigyan niya ito ng bulaklak, pero itinapon lang nito. Sinulatan niya ito, pero hindi nito binasa. Ang tanging paraan para tumingin ito sa kanya ay kapag inaasar niya ito. Kapag kinukuha niya ang atensyon nito sa paraang hindi nito maiiwasan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. May mga bagay talagang hindi nagbabago. Napabuntong hininga si Alonso at umikot sa kanyang swivel chair. Hinarap ang malawak na bintana. Ang tagumpay na ito, ang pagiging CEO. Lahat ng ito ay pinaghirapan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. At ang kulang na yon ay kasalukuyang nasa labas lang ng kanyang opisina. Kinamumuhian siya. Biglang may umagaw sa kanyang atensyon. Isang lalaki ang lumapit sa cubicle ni Brianna. Si Rafael, isa sa mga senior designer. Nakangiti ito habang inaabot ang isang tasa ng kape kay Brianna. Naramdaman ni Alonso ang pag-igting ng kanyang panga. Tinanggap ni Brianna ang kape at ngumiti. Isang nangiting hindi kailanman ibinigay nito sa kanya. Isang nangiting totoo at walang halong pagkainis. Nag-usap sila at tumawa. Ang tunog ng halakhak ni Brianna, kahit na malayo, ay tila isang dagundong sa pandinig ni Alonso. Isang pamilyar na init ang kumalat sa kanyang dibdib, pagseselos. Biglang pumasok sa isip niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang mga Navarro ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Kunin mo ang gusto mo, anuman ang paraan. Para sa kanyang ama, ang pag-ibig ay isang kahinaan. Ang tanging mahalaga ay kapangyarihan. Natutunan ni Alonso na itago ang lahat ng kanyang emosyon sa ilalim ng isang maskara ng pagiging arogante at walang pakialam.
Pero sa tuwing nakikita niya si Brianna, gumuho ang lahat ng pader na yon. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang ilayo si Brianna sa lalaking iyon. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Miss Santiago, papasukin mo si Miss Salvador sa opisina ko. Ngayon din. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Brianna. Ang muka ay nagpapakita ng pagod at kaunting pagtataka. Sir? Itinuro ni Alonso ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Isang panibagong proyekto. Kailangan kong matapos ang initial concept nito bago matapos ang araw. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Pero sir, mag-aalas 5 na po at kailangan ko pa pong ulitin yung Vestido project. Urgent ito, sabi ni Alonso. Pinanatiling malamig ang kanyang boses. I-prioritize mo ito. Kaya mong mag-overtime, hindi ba, Mrs. Salvador? Isang hamon. Alam niyang hindi ito uurong sa isang hamon. Nakita niya ang pagtiim ng bagang nito bago ito tumango. Opo, sir. Kinuha nito ang folder at akmang tatalikod na para umalis. Pero hindi pa tapos si Alonso. Hindi niya mapigilan ang sarili. Salvador, tawag niya. Lumingon ito, naghihintay. Huminga ng malalim si Alonso. Ang mga salita ay lumabas na parang utos. Mas mabigat at mas personal kaysa sa inaasahan niya. Layuan mo si Rafael? Natigilan si Brianna. Ang pagtataka sa kanyang muka ay napalitan ng tuluyang pagkalito na may bahid ng galit. Tumingin ito sa kanya na para bang tinubuan siya ng pangalawang ulo. Bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang paalala kay Brianna kung gaano siya katali sa lugar na yon, ang Navarro Private Resort. Ang paraisong pagmamay-ari ng demonyo. Kinailangan niyang aminin. Maganda ang lugar. Ang puting buhangin ay pino, ang tubig ay kulay turkesa, at ang mga kubo na gawa sa kawayan ay perpektong nakatayo sa gitna ng mga puno ng niyayog. Isang perpektong lugar para sa bakasyon o para sa isang masalimuot na parusa. Layuan mo si Rafael. Ang mga salitang yun ni Alonso ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan mula pa noong Biyernes. Ano ang karapatan niyang sabihin yon? Sino siya sa akala niya? Ang pagiging CEO ba niya ay nagbibigay sa kanya ng karapatang diktahan pati ang personal niyang buhay? Okay team, ang susunod nating activity ay ang Trust Fall Relay. Sigaw ng event organizer. Pumapalakpak para makuha ang atensyon ng lahat. Napabuntong hininga si Brianna. Kung may isang tao siyang hindi mapagkakatiwalaan sa buong mundo, iyon ay ang lalaking kasalukuyang nakatayo sa kabilang dulo ng grupo. Nakahalukip-kip habang kausap ang ilang board members. Hinati ang lahat sa dalawang grupo. Sa kasamaang palad, magkagrupo sila ni Alonso. Ang laro ay simple. Ang bawat miyembro ay tatakbo sa isang makitid na tulay na gawa sa kawayan habang ang mga kagrupo ay nakaantabay sa ibaba para saluhin sila kung sakaling mahulog. Si Brianna ang isa sa mga nauna. Maingat siyang humakbang sa tulay. Malapit na siya sa dulo nang biglang gumuho ang isang piraso ng kawayan sa kanyang paanan. Ah! Nawalan siya ng balanse. Pumikit siya. Hinahanda ang sarili sa pagbagsak. Ngunit sa halip na ang matigas na buhangin, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Alonso ang bumungad sa kanya. Ilang pulgada lang ang layo. Seryoso ang mga mata nito. Puno ng pag-aalala na hindi niya pa kailanman nakita. Ang mga braso nito ay mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang at ang init ng katawan nito ay tumagos sa manipis niyang damit. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito o baka puso niya iyon. Hindi na niya alam. Okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay mas malalim at mas mahinahon kaysa sa dati. Hindi siya nakasagot. Tumango lang siya. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Alonso, ngunit ang mga kamay nito ay nanatili
sa kanyang baywang ng ilang segundo pa bago ito tuluyang bumitaw. Ang insidenteng iyon ang naging usap-usapan sa buong maghapon. Pilit itong iwinaksi ni Brianna sa kanyang isipan. Kinagabihan, isang engrandeng hapunan ang inihanda para sa lahat. Ngunit pagdating ni Brianna sa venue, isang pribadong kubo na nakaharap sa dagat, nagtaka siya. Wala ang mahahabang mesa at ang maingay na mga katrabaho. Sa halip, isang maliit na mesa para sa dalawa ang naroon, napapalibutan ng mga kumikinang na ilaw. At sa mesang yon, nag-iisa, nakaupo si Alonso. Nasaan ang lahat? Tanong niya. Hindi maitago ang kaba. Tumayo si Alonso. Sinabi ko sa kanila na magkaroon ng sarili nilang party sa main hall. May gusto akong pag-usapan natin. Wala tayong dapat pag-usapan. Mabilis na sagot ni Brianna. Akmang tatalikod. Tungkol sa Vestido Project. Habol nito. Napahinto si Brianna. Trabaho. Kung trabaho lang kaya niya itong tiisin. Walang emosyon, walang personalan. Naupo siya sa kabilang upuan. Naging tahimik at awkward ang hapunan. Nag-usap sila tungkol sa mga materyales, sa budget, sa timeline. Pero sa ilalim ng lahat ng yun, ramdam niya ang bigat ng mga bagay na hindi nila masabi. Bakit mo ginagawa ito? Sa wakas ay hindi na natiis ni Brianna. Nag-angat ng tingin si Alonso. Ang alin? Lahat ng ito, sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Ang pag-reject sa proposal ko, ang pagbigay sa akin ng imposibleng trabaho, ang pagbabawal sa akin na kausapin ang kanang mga katrabaho ko. Bakit kailangan mong gawing miserable ang buhay ko, Alonso? Hindi pa ba sapat yung ginawa mo noong mga bata pa tayo? Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi niya inaasahan. Itinayo ko ang isang iyon noong 10 taong gulang ako, sabi ni Alonso. Itinuturo ang isang lumang treehouse na madilim ang anyo sa di kalayuan. Lagi kong iniisip na balang araw, dadalhin ko doon ang batang babaeng gusto ko. Natahimik si Brianna. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumingin ito muli sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hinanakit. Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito, Brianna? Dahil sinira mo ang buhay ko. Sigaw niya, hindi na napigilan ang mga emosyong kanina pa niya itinatago. Bakit kailangan mo akong pahirapan? Tumayo si Alonso. Ang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang boses niya ay basag at puno ng isang bagay na parang pagsisisi ng ito'y sumagot. Paano kung ginawa ko ang lahat ng ito para lang mapansin mo ako? Nakatayo lang si Brianna, hindi makagalaw. Ang hangin mula sa dagat ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang huling sinabi ni Alonso. Paano kung ginawa ko ang lahat ng ito? Para lang mapansin mo ako. Parang isang sirang plaka, paulit-ulit. Ang tanong na yon ay sumira sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng napakaraming taon. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay biglang nag-umpisang maglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Pagkalito, maglakad tayo, sabi ni Alonso sa mahinang boses. Tila nahulaan nito ang kaguluhan sa kanyang isipan. Hindi siya sumagot, pero sumunod siya nang mag-umpisa itong maglakad sa dalampasigan. Tinanggal niya ang kanyang sandals at hinayaan ng pino at malamig na buhangin na yakapin ang kanyang mga paa. Naglakad sila nang walang imikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon at ang kaluskos ng kanilang mga paa sa buhangin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Brianna ang unti-unting paghupa ng kanyang depensa. Sa wakas, huminto si Alonso at humarap sa madilim na karagatan. Ang tatay ko, panimula niya, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi siya marunong magpakita ng pagmamahal. Para sa kanya, ang papuri ay para sa mahina. Ang pagpapakita ng emosyon ay isang kasalanan.
Napatingin sa kanya si Brianna. Nakita niya ang isang bahagi ni Alonso na hindi niya kailanman nakita. Isang batang lalaki na naghahanap ng pag-apruba. Ang tanging paraan para makuha ko ang atensyon niya ay kapag may nagawa akong mali o kapag may nakamit akong isang bagay na imposible. Pagpapatuloy nito. Kaya lumaki ako sa paniniwalang ang atensyon, mabuti man o masama, ay isang uri ng pagmamahal. Dahan-dahang humarap si Alonso sa kanya at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Brianna ang lungkot sa mga mata nito. Nakita kita nung unang araw ng klase, Brianna. Tahimik ka lang sa isang sulok, pero may liwanag sa paligid mo. Gusto kong mapalapit sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Ang tanging alam kong paraan para mapatingin ka sa akin ay ang asarin ka. Biglang bumalik sa isip ni Brianna ang lahat. Ang paghila sa kanyang buhok, ang pagtago sa kanyang bag, ang pagsulat sa kanyang notebook, ang pagtapon ng chocolate drink sa kanyang damit. Ang lahat ng mga alaalang iyon na dati ay puno ng galit, ngayon ay nababalot ng isang kakaibang kalungkutan. Ang bawat pag-iyak mo noon ay parang isang suntok sa akin, pag-amin nito. Pero iyon lang ang paraan para malaman kong nakikita mo ako, na totoo ako para sa'yo. Hindi na napigilan ni Brianna ang sarili. Pero nasaktan mo ako, Alonso? Sobra. Alam ko, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. At iyon ang bagay na habang buhay kong pagbabayaran. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang mga ginawa ko. Kaya nang malaman kong nagtatrabaho ka dito, sinabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para makabawi. Pero heto na naman ako. Ginagamit na naman ang mga maling paraan. Huminga ito ng malalim. Ang pag-reject sa proposal mo, iyon ang pinakamagandang proposal na nakita ko. Pero kailangan ko ng dahilan para makausap ka ng tayong dalawa lang. Ang pagbabawal sa'yo na kausapin si Rafael dahil hindi ko makayanan ang ideyang may ibang lalaking nakakapagpangiti sa'yo. Natulala si Brianna. Ang buong mundo niya ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang lalaking kinamumuhian niya, kaibigan niya, ay siya palang lalaking pinakatago ang pagtingin sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Alonso ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi niya. Ang palad nito ay mainit, kasalungat ng malamig na hangin ng gabi. Patawarin mo ako, Brianna. Sa lahat. Hindi siya umimik. Tinitigan niya lang ang mga mata nito at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya, kundi ang sarili niyang refleksyon sa mga matang iyon. Unti-unti, inilapit ni Alonso ang mukha nito sa kanya. Hindi ito nagmadali. Hinintay nito na siya mismo ang gumawa ng huling galaw. At sa isang sandaling hindi niya inaasahan, bahagya niyang inangat ang kanyang mukha. Iyon na ang hudyat na kailangan nito. Ang mga labi ni Alonso ay malambot at mainit. Ang halik ay marahan. Puno ng pag-iingat. Tila isang tanong na naghihintay ng sagot. Isang halik na naglalaman ng lahat ng taon ng pananahimik at pagsisisi. At habang tumutugon si Brianna, naramdaman niya ang pagguho ng huling piraso ng pader sa kanyang puso at ang pag-agos ng isang emosyong matagal na niyang pinigilan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakadikit pa rin ang kanilang mga noo at ang mga alon sa dalampasigan ang tanging saksi sa kanilang sandali. Ano ang ibig sabihin nito, Alonso? Bulong ni Brianna, ang boses ay nanginginig. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga ito'y nagniningning sa ilalim ng mga bituin. Ibig sabihin, sagot nito, ang bawat salita ay isang pangako. Simula pa lang ito. Lunes. Para kay Alonso, hindi kailanman naging ganito kaganda ang araw ng Lunes. Pagpasok niya sa gusali ng kumpanya, may ngiti sa kanyang mga labi na pilit niyang tinatago. Ang lahat ay pareho. Ang abalang lobby, ang mga empleyadong bumabati sa kanya, ang amoy ng kape sa hangin.
Pero para sa kanya, nagbago ang lahat. Dahil sa isang lugar sa ika-14 na palapag, nagtatrabaho ang babaeng humalik sa kanya sa ilalim ng mga bituin. Ang kanilang ugnayan ay isang sikreto. Isang masarap na sikretong tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa ngayon, kailangan nilang maging maingat. Ang huling bagay na gusto niya ay maging sentro ng tsismis si Brianna sa opisina. Ngunit hindi nito mapigilan ang sarili na gumawa ng maliliit na paraan para iparamdam ang kanyang pag-aalaga. Kinaumagahan, bago pa man dumating si Brianna, nag-iwan siya ng isang tasa ng paborito nitong kape sa kanyang mesa. Walang pangalan, walang note. Isang simpleng tasa ng mainit na kape. Mula sa kanyang opisina, pinanood niya itong dumating. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito na sinundan ng isang maliit at pribadong nangiti nang maamoy nito ang kape. Para kay Alonso, ang nangiting iyon ay sapat na. Sa elevator, kapag nagkakataong sila lang dalawa, hahayaan niyang dumaplis ang kanyang mga daliri sa kamay nito. Isang maikling sandali lang, pero sapat na para magpadala ng kuryente sa kanilang dalawa. Isang hapon, habang nasa gitna sila ng isang napakaseryosong board meeting, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Brianna. Matutunaw na yata ako sa sobrang boring. Save me! Napangiti si Alonso. Nag-type siya ng mabilis na sagot sa ilalim ng mesa. Tumingin ka sa akin. Nakita niyang bahagyang yumuko si Brianna para tingnan ang cellphone nito. Pagkatapos, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Kindatan niya ito. Isang mabilis na kindat na siya lang ang nakakita. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito bago ito muling yumuko. Sinubukan niyang bumawi sa kanyang pagkakamali sa trabaho. Ang Vestido Project proposal na una niyang ni-reject ay inaprubahan niya na may kasamang papuri. Ipinadala niya ito sa pamamagitan ng isang general email mula sa senior management para hindi halata. The concept presented by Miss Salvador shows exceptional creativity and a deep understanding of the client's needs. Proceed as planned. Nakita niya ang reaksyon ni Brianna nang mabasa nito ang email. Isang ngiti ng tagumpay. At alam nito na siya ang nasa likod niyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng matatamis na sandali, ang lumang demonyo sa loob ni Alonso ay hindi pa tuluyang nawawala. Isang tanghali, nakita niyang nilapitan na naman ni Rafael si Brianna. May inaalok itong lunchbox. Ako ang nagluto niyan. Tikman mo. Narinig niyang sabi ni Rafael. Mula sa kanyang opisina, naramdaman ni Alonso ang pag-igting ng kanyang panga. Ang mga kamay niya ay naging kamao sa ilalim ng kanyang mesa. Naku, salamat Raf, pero busog pa ako. Magalang na pagtanggi ni Brianna. Kahit na tumanggi si Brianna, hindi pa rin nawala ang inis ni Alonso. Bakit kailangan pa rin itong lapitan ng lalaking iyon? Hindi ba nito nakikita na ayaw ni Brianna? Ang pagseselos ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kailangan niyang magtiwala kay Brianna. Alam niya iyon. Pero ang takot na baka may ibang makakuha sa kanya ay mas malakas. Ang rurok ng kanyang pag-aalala ay dumating kinahaponan. Isang delivery man ang pumasok sa opisina. May dalang isang napakalaking buke ng mga rosas. Pulang-pula at naggagandahan. Para kay Miss Brianna Salvador. Anunsyo ng delivery man. Lahat ng mata sa opisina ay napunta kay Brianna. Nagulat ito. Halatang walang ideya kung kanino galing. Uy, may secret admirer. Tukso ng isa nilang katrabaho. Ang bongga naman yan, Bri. Pinanood ni Alonso ang buong eksena. Pinanood niya ang pamumula ng pisngi ni Brianna habang inaabot ang mga bulaklak. Pinanood niya ang paghahanap nito ng card, ngunit tila wala itong nakita. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kilig at saya na naramdaman ni Alonso sa buong araw ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan iyon ng isang malamig at matigas na pakiramdam.
Dahil isa lang ang sigurado niya, hindi siya ang nagpadala ng mga bulaklak na yon. Ilang linggo na ang lumipas mula sa insidente ng mga bulaklak. Hindi na nila yon pinag-usapan. Nananatili itong isang maliit na anino sa gitna ng kanilang mga sikretong nangiti at pagnanakaw ng sandali. Ang kanilang relasyon ay isang sayaw sa dilim, puno ng matatamis na sandali. Ngunit laging may kasamang takot na baka isang araw ay may bumukas ng ilaw. Ang mga umaga ni Brianna ay nagsisimula na sa pag-aabang sa kape na iniiwan ni Alonso. Ang kanyang mga gabi ay nagtatapos sa mga text message nito na puno ng mga pangakong hindi pa nila masabi ng harapan. Masaya siya. Ngunit ang saya ay laging may kasamang kaba. Isang hapon, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang presentasyon sa harap ng mga kliyente, bigla niyang naramdaman iyon. Isang biglaang pagkahilo. Umikot ang kanyang paningin at nanlamig ang kanyang mga kamay. Napakapit siya sa dulo ng mesa para suportahan ang sarili. Salvador, ayos ka lang ba? Tanong ng isa sa mga kliyente. O okay lang po. Pilit niyang ngiti. Medyo nahilo lang po. Tinapos niya ang presentasyon ng mabilis. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Sa simula, inisip niyang dahil lang iyon sa pagod, sa stress. Ngunit nang masundan pa yon ng ilang araw na pagkahilo tuwing umaga at isang kakaibang pagkasensitibo sa mga amoy, isang takot ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Isang takot na pilit niyang isinasantabi. Imposible, nag-iingat kami. Ngunit ang duda ay parang isang lason. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, sa halip na umuwi, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng isang botika. Nanginginig ang mga kamay niyang pumasok sa loob. Ang puso niya'y kumakarera. Isang pregnancy test please. Bulong niya sa pharmacist, halos hindi na marinig. Pag-uwi sa kanyang apartment, inilapag niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng lababo sa banyo. Tinitigan niya iyon na parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Huminga siya ng malalim at sinunod ang instructions. Pagkatapos, nagsimula ang paghihintay, ang 3 minuto na pinakamatagal sa buong buhay niya. Umupo siya sa malamig na sahig ng banyo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Please, hindi. Please, hindi pa ngayon. Nang matapos ang 3 minuto, dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang buong katawan niya. Dahan-dahan niyang sinilip ang resulta. 2 guhit. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Nabitawan niya ang test. Bumagsak yon sa sahig, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. 2 guhit, 2 linyang bumago sa lahat. Napaupo siyang muli sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Hindi siya umiyak. Wala pang luha. Tanging pagkabigla lang. Isang buhay. May isang buhay na nabubuo sa loob niya. Isang bunga ng kanilang sikretong pag-ibig. Isang bahagi niya at isang bahagi ni Alonso. Sa gitna ng takot, isang maliit na kislap ng saya ang sumibol sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Wala pa siyang maramdaman, pero alam niyang naroon na. Isang maliit na sikreto sa loob ng isang malaking sikreto. Pero agad ding bumalik ang takot, mas malakas kaysa dati. Si Alonso. Ano ang sasabihin ni Alonso? Handa na ba siya para dito? Handa na ba sila? Paano na ang kanilang mga pangarap? Ang kanilang mga karera? Kailangan niyang malaman. Kailangan niya siyang makausap. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang pangalan ni Alonso sa kanyang contacts at pinindot ang call button. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Bawat ring ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng kanyang apartment. Isang ring, 2, 3. Sagutin mo, Alonso. Please, sagutin mo. 4, 5. Walang sumasagot.
Ibinaba niya ang tawag, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Baka busy lang siya. Baka may meeting. Maraming posibleng dahilan. Susubukan niyang mag-text. Oo, iyon na lang muna. Mas madali. Alonso, pwede ba tayong mag-usap? Importante. Sinend niya ang mensahe. Ilang minuto siyang nakatitig sa screen, naghihintay ng reply na hindi dumating. Pinilit niyang kumalma. Maghihintay siya. Baka mamaya, kapag tapos na ito sa kung anumang ginagawa niya, tatawag din ito. Tumayo siya at naglakad-lakad sa sala. Hinaplos niya muli ang kanyang tiyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng kaba. Isang anak. Magkakaroon sila ng anak. Naisip niya ang itsura ni Alonso bilang isang ama. Ang arogante at seryosong CEO, magiging isang mapagmahal na ama kaya ito? Oo. Naniniwala siyang oo. Nakita na niya ang malambot na bahagi ng puso nito. Habang abala sa pag-iisip, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Hindi isang tawag o text mula kay Alonso. Isang news alert notification mula sa isang sikat na business news website. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin. Ngunit sa pagkakataong ito, isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Navarro. Binuksan niya ang notification at ang bumungad sa kanya ay isang artikulo na may malaking litrato. Isang litrato na kuha sa isang mamahaling restaurant. Nasa litrato si Alonso nakangiti. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita. Isang ngiting pampubliko, perpekto, ngunit walang init. At sa tabi nito, may isang babae. Maganda, elegante, at nakangiti rin. Nakasabit ang kamay sa braso ni Alonso na para bang doon ito nabibilang. Ang hininga ni Brianna ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Binasa niya ang headline ng artikulo at ang bawat salita ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. CEO Alonso Navarro, na mataang naghahapunan kasama ang business heiress na si Clara Montesillo. May namumuo na bang pag-iibigan? Ang cellphone ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak iyon sa sahig. Ngunit ang imahe ni Alonso at ng babaeng iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Si Clara Montesillo. Ang pangalan ay pamilyar. Isa sa mga pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo. Baka business dinner lang. Iyon ang sinasabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging laging nasasaktan, ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi niya sinasagot ang tawag niya? Ito ba ang dahilan kung bakit abala siya? Kinuha niyang muli ang cellphone, ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa, ang balita sa kanyang tiyan ay biglang naging isang mabigat na pasanin. Ang dalawang guhit sa kanyang kamay at ang litrato sa kanyang cellphone. Ang simula ng kanilang pamilya at ang posibleng katapusan ng lahat. Kinabukasan, pumasok si Brianna sa opisina na may dalang dalawang mabibigat na sikreto. Ang isa ay nasa kanyang sinapupunan, isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang isa naman ay nasa kanyang isipan, isang madilim na larawan ni Alonso na masayang nakangiti sa tabi ng ibang babae. Pinilit niyang maging normal. Ngumiti siya sa mga katrabaho, nagtimpla siya ng kape. Umupo siya sa kanyang cubicle at binuksan ang kanyang computer. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila automatiko, walang buhay. Hindi tumawag o nag-text si Alonso. Ang katahimikan mula sa kanya ay mas malakas pa sa anumang ingay. Bandang 10:00 ng umaga, isang hindi inaasahang kaguluhan ang bumalot sa kanilang palapag. Lahat ay nagbubulungan. May bisita raw na darating. Isang napaka-importanteng tao. At pagkatapos, pumasok siya. Si Clara Montesillo. Sa personal, mas nakakasilaw ang kanyang ganda. Suot ang isang mamahaling red dress
na bumagay sa kanyang perpektong figura. Naglakad siya na para bang pag-aari niya ang buong lugar. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. At sa likod niya, sumusunod si Alonso. Napayuko si Brianna. Tinitingnan ang sarili niyang simpleng blouse at slacks. Bigla siyang naging conscious sa kanyang itsura. Bigla niyang naramdaman na hindi siya kabilang sa mundong ginagalawan ng mga taong tulad ni na Alonso at Clara. Everyone, I'd like to formally introduce our new major partner for the upcoming international expansion, Miss Clara Montecillo. Anunsyo ni Alonso sa lahat. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Clara, isang ngiting perpekto at kalkulado. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong opisina at sa huli, huminto ang kanyang mga mata kay Brianna. Lumapit si Alonso at bumulong kay Clara. Ngumiti si Clara at tumango. Bago maglakad ng diretsyo, hindi papunta sa conference room, kundi papunta sa pantry kung saan nagtitimpla ng tsaa si Brianna. "Hi!" Bati ni Clara. Ang boses ay matamis, ngunit may kakaibang lamig. "You must be Brianna Salvador. I've heard about your work. Magaling ka raw." "Salamat po, ma'am," sagot ni Brianna. Pinilit na maging magalang. "Clara na lang," sabi nito. Sumandal sa counter na para bang sila ay matagal nang magkaibigan. "You know, Alonso and I go way back. Mga bata pa lang kami. Kami na ang laging magkasama. Meron nga kaming secret hideout sa likod ng bahay nila. Doon namin pinaplano kung paano namin sasakupin ang mundo." Tumawa si Clara, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Bawat salita niya ay tila isang karayom. Maingat na ipinupunto ang katotohanang matagal na silang magkakilala. Na mayroon silang nakaraang hindi kailanman magiging bahagi si Brianna. Sa mga sumunod na araw, laging naroon si Clara. Laging may dahilan para pumasok sa opisina ni Alonso. Laging may emergency meeting na silang dalawa lang ang kasama. Isang gabi, may usapan sina Brianna at Alonso na magkikita ng palihim. Isang simpleng hapunan lang sa isang maliit na restaurant kung saan walang makakakilala sa kanila. Buong araw, iyon ang pinanghawakan ni Brianna. Iyon ang kanyang pag-asa. Ngunit isang oras bago ang kanilang pagkikita, nakatanggap siya ng text. "Sorry, Brianna, may emergency meeting. Hindi ako makakapunta. Babawi ako." Napatitig siya sa mensahe. Ang pagkadismaya ay mabilis na naging isang pamilyar na kirot. Tinanggap niya yon, trabaho lang. Ngunit habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, natanaw niya mula sa bintana ng opisina ang paglabas ng dalawang tao mula sa lobby ng gusali. Parehong tumatawa, parehong masaya, si Alonso at si Clara. Sumakay sila sa iisang kotse at umalis. Hindi yon emergency meeting. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Clara, pero tila sinasadya nitong mag-cruise ang kanilang landas. Nagkita sila sa hallway. "Brianna, darling," bati ni Clara, ngumingiti. Huminto ito sa harap niya. Alam mo, mahirap ang trabaho ni Alonso. He needs someone who understands the pressure, someone who can stand on his level. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis, ngunit mapanuring tingin. "You understand what I mean, right?" Hindi na kailangan ng direktang salita. Malinaw ang mensahe. Hindi ka bagay sa kanya. Ako ang nararapat. Hindi nakasagot si Brianna. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mas bumibigat. Pumasok siya sa banyo at sumandal sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Sino ba ako para makipagkompetensya sa isang Clara Montecillo? Isang hamak na empleyado lang ako. Isang sikreto. Habang nakatitig siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi pamilyar. Sinagot niya, "Hello? Anak? Brianna, sinanay mo ito." "Nay?"
Bakit po? Napatawag kayo? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso, isang tono na bihirang gamitin nito. Anak, kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong dapat sabihin sa'yo tungkol sa pamilya Navarro. Anak, kailangan nating mag-usap tungkol sa pamilya Navarro. Ang boses ng ina ni Brianna sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, bago pa man niya maitanong kung ano ang ibig sabihin nito, isang notifikasyon ang biglang umilaw sa screen ng kanyang computer na naka-standby sa kanyang mesa. Isang breaking news alert mula sa pinakamalaking business publication sa bansa. At ang headline ang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Navarro at Montecillo Corporations magsasanib puwersa. CEO Alonso Navarro at Clara Montecillo engaged na. Nabitawan ni Brianna ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig ng banyo at ang tawag ng kanyang ina ay naputol. Ngunit hindi niya iyon inintindi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen ng computer sa malaking litrato na kasama ng balita. Si Alonso at si Clara magkatabi. Nakataas ang kanilang mga kopita ng champagne, tila nagdiriwang. Ang nangiti sa mga labi ni Alonso ay ang parehong nangiting nakita niya sa restaurant. Isang ngiti para sa publiko, isang ngiti para sa mga kamera. At sa daliri ni Clara, may isang kumikinang na diamanteng singsing. Gumuho ang mundo ni Brianna. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang masakit na dagok sa kanyang dibdib. Isang biro. Isa lang siyang malaking biro. Ang lahat ng nangyari sa resort. Ang halik sa ilalim ng mga bituin. Iyon ba ay bahagi lang ng isang laro? Ang mga sikretong sandali sa opisina. Ang mga matatamis na mensahe. Lahat ba yon ay isang kasinungalingan? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang bawat ngiti, bawat haplos, bawat pangako. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nababalot ng lason ng panlilinlang. Ang kape sa umaga ay hindi na tanda ng pag-aalaga, kundi isang paraan para mapanatili siyang tahimik. Ang pag-apruba sa kanyang proyekto ay hindi dahil sa tiwala, kundi isang paraan para hindi siya maghinala. Isa siyang libangan, isang sikretong itinatago, habang ang totoong plano ay isinasagawa sa harap ng lahat. At ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang kanilang anak. Ano na lang ang magiging tingin dito ng mundo? Isang pagkakamali? Ang bunga ng isang bawal na relasyon? Hindi. Hindi niya papayagan iyon. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, mainit at mapait. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong determinasyon ang nabuo. Hindi na siya iiyak para sa lalaking iyon. Hindi na siya magiging biktima. Poprotektahan niya ang sarili niya. Poprotektahan niya ang anak niya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang cubicle. Ang mga mata ng kanyang mga katrabaho ay nasa kanya. Puno ng awa at pag-usisa. Hindi niya sila pinansin. Binuksan niya ang isang blankong dokumento at nagsimulang mag-type. Ang mga daliri niya ay mabilis at tiyak. Dear Mr. Navarro, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as interior designer, effective immediately. Sincerely, Brianna Salvador Maikli. Formal, walang emosyon. Ipinirint niya ito, pinirmahan, at iniwan sa mesa ng kanyang manager. Hindi na siya nagpaalam kahit kanino. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, gumalaw siya na parang isang makina. Kinuha niya ang kanyang maleta at binuksan ito sa ibabaw ng kama. Walang pag-aalinlangan. Sinimulan niyang ilagay ang lahat ng kanyang mga damit sa loob. Hindi na niya tiniklop. Basta na lang isiniksik. Kailangan niyang makaalis.
Ngayon din, habang nag-iimpake, ang kamay niya ay napahawak sa kanyang tiyan. "Huwag kang mag-alala, baby!" Bulong niya sa sarili, ang boses ay basag. "Aalis tayo dito. Magsisimula tayo ulit. Tayong dalawa lang." Kailangan niyang umalis sa syudad, pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Isang lugar kung saan hindi sila maaabot ng anino ng mga Navarro. Nang puno na ang kanyang maleta, isinara niya ito. Ang tunog ng zipper ay tila ang huling tunog ng kanyang lumang buhay. Hinila niya ang maleta palabas ng kanyang kwarto, patungo sa pinto. Ito na, ang huling hakbang. Nang hawakan na niya ang doorknob, nang handa na siyang iwanan ang lahat, isang malakas na tunog ang nagpatigil sa kanya. Blag! 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 Isang malakas at desperadong pagkatok sa kanyang pinto. "Brianna! Buksan mo ang pinto! Brianna!" Ang boses na yon, kilalang kilala niya. Puno ito ng isang emosyong hindi niya pa kailanman naririnig mula dito. Pagtataranta. Takot. "Brianna, mag-usap tayo, please!" Si Alonso. Nasa labas siya ng kanyang pinto. Nakatayo si Brianna sa likod ng pinto. Ang kamay niya ay nanginginig sa doorknob. Sa labas, patuloy ang malakas na pagkatok at ang desperadong boses ni Alonso. "Brianna, alam kong nandyan ka. Huwag mo namang gawin ito sa akin." Sa atin. Sa atin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Brianna. "Walang tayo, Alonso. Ikaw na mismo ang sumira niyon." Pinilit niyang huwag pansinin. Hahayaan niya itong mapagod. Hahayaan niya itong umalis. Ngunit ang pagkatok ay hindi tumitigil. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap," sigaw nito. Sa huli, hindi na niya natiis. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa hallway. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang itsura ni Alonso ang bumungad sa kanya. Magulo ang buhok nito, gusot ang damit, at ang mga mata ay namumula. Ang aroganteng CEO ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking tila nawawalan ng lahat. "Anong kailangan mo?" tanong ni Brianna. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sinubukan nitong pumasok, ngunit hinarangan niya ang daan. "Brianna, yung balita, hindi totoo yon." "Hindi totoo?" Muli siyang tumawa, isang tawang walang saya. "Alonso, nakita ko ang litrato. Nakita ko ang singsing. Huwag mo na akong gawing tanga." "Hindi!" Giit nito. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Isang setup yun. Baka na lahat ni Clara." Hinila ni Alonso ang kanyang cellphone mula sa bulsa. "Tingnan mo." Ipinakita nito sa kanya ang isang serye ng mga text message, mga mensahe sa pagitan niya at ni Clara. "Clara, the news is out. Now everyone thinks we're engaged. Wala ka ng takas." "Ali?" "Alonso, ano ang ginawa mo? Alam mong hindi yan totoo, Clara. Kung hindi ka mapapa sa akin sa tamang paraan, idadaan ko sa pilitan. Choose Alonso. Ako at ang kumpanya o ang empleyadong yan na sisirain ko ang buhay." Nakita ni Brianna ang mga mensahe. Ang ebidensya ay malinaw. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay masyadong malalim. Ang tiwala niya ay masyado nang nasira. "Kahit na," sabi niya. Ibinalik ang cellphone kay Alonso. "Pinili mo pa ring itago sa akin. Pinili mong makipagkita sa kanya. Pinili mong hayaan akong magmukhang tanga." "Hindi ko alam ang gagawin," sigaw ni Alonso. Ang boses ay basag na. "Natakot ako. Natakot akong baka saktan ka niya. Brianna, maniwala ka sa akin. Ikaw ang mahal ko." Huli na ang lahat, Alonso. Tiningnan niya ang maleta sa kanyang tabi. "Aalis na ako." "Hindi," sabi nito, hinawakan ng kanyang mga braso.
Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ngayon. Bakit hindi? Tanong niya, hinahamon ito. Ano pa bang mayroon dito para sa akin? Sa gitna ng kanilang tensyonadong pagtatalo, isang boses ang pumutol sa kanila mula sa pasilyo. Brianna, anak? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon ang ina ni Brianna. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nay, anong ginagawa niyo dito? Tumawag ako sa opisina mo. Sinabi nilang nag-resign ka na. Sabi ng ina niya, lumalapit sa kanila. Tiningnan nito si Alonso, pagkatapos ay ang maleta ni Brianna. Totoo nga. Umalis na po kayo, Nay. Magulo po dito. Pakiusap ni Brianna. Ngunit umiling ang kanyang ina. Tumingin ito ng diretso kay Alonso, pagkatapos ay kay Brianna. Hindi, tama na ang mga sikreto. Humarap ang ina niya sa kanya. Anak, may kasalanan ako sa'yo. Matagal na. Kumunot ang noo ni Brianna. Ano pong ibig niyong sabihin? Noong mga bata pa kayo, panimula ng ina niya, kami ng mama ni Alonso, ang matalik kong kaibigan, ay gumawa ng isang pangako, isang pangarap na balang araw. Kapag lumaki kayo, kayo ang magkakatuluyan. Natigilan si Brianna. Si Alonso man ay nagulat. Kaya noong nagkakaroon ka ng mga manliligaw noon, pagpapatuloy ng ina niya, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pasensya na anak, palihim kong sinisiraan ang mga yon. Sinasabi kong may iba kang gusto. Ginawa ko ang lahat para manatili kang single dahil hinihintay kita para kay Alonso. Parang bombang sumabog ang revelasyon na iyon. Ang lahat ng kanyang mga failed relationships sa nakaraan ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi iyon kamalasan. Iyon ay sabotahe. Napatingin si Brianna sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Alonso. Ang isip niya ay gulong-gulo. Ang lahat ng kanyang nalalaman ay pawang kasinungalingan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng lahat ng sakit at pagkalito, isang katotohanan ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang katotohanang mas malakas pa sa lahat ng kanilang mga problema. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alonso. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Buntis ako. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga. Si Alonso ay natigilan. Ang galit, ang pagmamakaawa, ang pagkataranta sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan iyon ng isang emosyong hindi pa kailanman nakita ni Brianna sa kanya. Isang halo ng purong pagkamangha at takot. Tinitigan siya nito, pagkatapos ay ang kanyang tiyan. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Brianna ang nangyari. Dahan-dahan, sa harap niya at ng kanyang ina, lumuhod si Alonso Navarro. Ang amoy ng kape at sinangag ang bumati kay Brianna pagsikat ng araw. Ngunit ang mas masarap na tunog na kanyang narinig ay ang malakas na halakhak na nagmumula sa sala. Dahan-dahan, siyang naglakad palabas ng kusina. May hawak na 2 tasa ng kape. Ang dati malinis at minimalistang sala nila ay isa ng makulay na palaruan. May mga laruan sa sahig, mga librong pambata sa mesa, at isang maliit na tolda sa gitna. At sa gitna ng lahat ng yon, naroon ang kanyang mag-aama. Hahabulin kita, little monster! Sigaw ni Alonso, gumagapang sa sahig habang hinahabol ang isang maliit na batang babae na may kulot na buhok at mga matang katulad ng sa kanya. Hindi mo ako mahuhuli, Papa Bear. Tili ng kanilang 2 taong gulang na anak na si Liana o Lia para sa kanila. Napatigil si Brianna sa may pintuan, pinapanood ang eksena. Si Alonso na Navarro, ang kinatatakutang CEO, ang lalaking kayang magpatigil ng isang board meeting sa isang tingin lang, ay kasalukuyang nakadapa sa sahig. Ang mamahalin nitong office shirt ay may mantsa ng orange juice at ang buhok ay ginugulo ng isang makulit na bata. Walang sino man sa opisina ang maniniwala dito. Sir Navarro, baka mahuli na po kayo sa meeting ninyo. Biro ni Brianna.
Lumalapit at inaabot ang isang tasa ng kape. Tumingala si Alonso. Ang muka ay pawisan ngunit ang mga mata ay nagniningning sa purong kaligayahan. Kinuha niya ang kape at ngumiti. Ito ang pinakaimportante kong meeting, sabi niya, bago mabilis na dinakma si Leah at kiniliti ito sa tiyan na nagdulot ng isa na namang malakas na halakhak. Pagkatapos ihatid si Leah sa kanyang play school, tahimik silang dalawa sa loob ng kotse. Hinawakan ni Alonso ang kamay ni Brianna habang nagmamaneho. Sinong mag-aakala? Basag ni Brianna sa katahimikan na ang lalaking kinamumuhian ko ng sobra ay ang magiging dahilan ng bawat ngiti ko sa umaga. Tumingin sa kanya si Alonso saglit bago ibalik ang tingin sa daan. At sinong mag-aakala na ang babaeng nag-iisang hindi natatakot sa akin ay ang siyang magtuturo sa akin kung paano magmahal ng walang takot. Sumandal si Brianna sa balikat nito. Ang mga araw ng pagdududa at sakit ay tila isang malayong panaginip na lang. Ang bawat araw na kasama niya si Alonso ay isang patunay na ang pag-ibig na ipinaglaban ay ang pag-ibig na pinakamatamis. Noong weekend, dinala nila si Leah sa Navarro Resort, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pagbabago. Habang nagtatampisaw si Leah sa dalampasigan sa tulong ng kanyang dalawang lola, na ngayon ay hindi na mapaghiwalay, magkahawak kamay na naglakad sina Brianna at Alonso sa pamilyar na buhanginan. Tingnan mo sila, sabi ng ina ni Alonso habang pinupunasan ng buhangin sa pisngi ni Leah. Ang pangarap natin, bestie, natupad. Higit pa sa pangarap. Sagot ng ina ni Brianna, ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Huminto sina Brianna at Alonso sa mismong lugar kung saan naganap ang kanilang unang halik. Tanaw nila ang kanilang anak na masayang naglalaro, ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Naaalala mo pa? Tanong ni Brianna. Dito mo sinabi na simula pa lang ito. Humarap sa kanya si Alonso at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi tulad ng ginawa nito noon. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng pagsisisi o kalungkutan sa mga mata nito. Tanging purong pagmamahal at pasasalamat. Sinabi ko noon na simula pa lang ito, bulong niya. Ngayon, masasabi kong ito na ang ating habang buhay. At sa ilalim ng parehong araw na sumaksi sa kanilang magulong simula, hinalikan niyang muli si Brianna. Hindi ito isang halik ng pag-amin o pagpapatawad. Ito ay isang halik ng paninindigan. Isang halik na nagsasabing nakauwi na sila.